Yun. So, what's good mga kabahaw? Okay. Yan. So, welcome ulit sa panibago nating video for today. And ang tatalakayin natin ngayon is limits approaching infinity. Matatakel to ng mga nasa differential calculus. Siguro, onti lang sa basic pero ayun, siya, part siya ng limits. Okay, so may dalawa tayong cases na i-introduce. Ang first case natin is limit as x approaches to 0 ng c over x. C is any constant is equal lang yan sa infinity or boundless. And sa kabilang paper naman, o kabilang corner, ano to, boxing. So ayun, limit as x approaches to infinity ng c over x is equals to 0. Okay, so explain ko sa inyo kung bakit ganito siya or kung bakit ganito yung mga magiging sagot. Limits approaching infinity, parang contradictory siya, 'di ba? Kasi ang limit kasi, 'di ba, parang ano lang siya, boundary, or may boundary siya na tatama siya sa ganong number pero hindi talaga siya actually 'yun. Kasi 'yun yung mismong pagkakaalam natin sa limit, right? Pero ganito yung explanation niyan. Sa first case natin, the first scenario natin, the limit as x approaches to 0 ng c over x, alam na natin na yung c is any constant is equals to infinity or boundless. Kasi sa ano, 'di ba, sa concept ng limit as x approaches to 0, c over x is equals to infinity. Ang x kasi natin, nag-a-approach lang siya sa 0, hindi siya talaga actually 0. So bale, baka yung x mo 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, ellipsis, or tuloy-tuloy. Now, kung mapapansin nyo, 0 siya. Okay? Or parang yung first term niya, or yung nasa left part ng decimal na to is 0. Ayun, 0.01, 0.0. Pero kung mapapansin nyo, meron siyang 0.1, 0.01, 'di ba? And kung isasalpak natin siya sa mismong function natin, which is c over x, let's say 1 over 0.1, 10. 1 over 0.01, 100. 1 over 0.001, 1,000. Tapos 1, 2, 3, 4. So 1 over 1 and sabihin dyan, kulang ata ako ng isa. So bali ano to, 100,000. So kung mapapansin nyo, habang nag-a-approach yung ano natin, yung x natin sa 0, pataas ng pataas yung number natin. Or ito, pataas ng pataas yung number natin. Okay. Ayan o. 10, 100, 1,000, 100,000. Diba? And matataas na numbers na yan. So, ibig sabihin, kung yung limit natin is yung as x approaches to 0 ng 1 over x, magiging infinity talaga yan. Kasi kung mapapansin nyo dito sa pattern na to, pataas ng pataas yung number na binibigay niya, which is malapit sa infinity. Kahit sabihin na natin na ano yan, let's say 1 over 0.00000000001. Sobrang taas na number na yan. Okay, so bale, nire-represent ng buong to yung pagiging boundless ng limit natin. Kasi
pataas siya ng pataas, which means palapit siya ng palapit sa infinity. Or countless amount of numbers na nasa isang sequence or na nasa isang value. So, ayan. Ganun lang siya. Pero kabahaw din. Paano naman pag ganito? Paano naman kung yung sinasabi mong isa pang case na the limit as x approaches to infinity of any constant c divided by x is equals to 0. Okay, ganito lang yan. So, alam naman natin, di ba, yung kabila is limit as x approaches to 0 ng c over x is boundless or no limit. Dito naman kasi, iba yung case. Okay? Balik ta rin natin yung x na. So, kung yung x natin is 10, x natin is 100, basta magbigay tayo ng mga numbers na mas mataas pa sa 1. Ayan. Let's say dito muna yung cut off kasi masyado nang mataas to, medyo mataas na to for this example. So kung mapapansin nyo, habang pataas ng pataas yung number natin, like 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1 million, nagre-represent siya ng infinity, 'di ba? Kasi ano siya, hindi siya mabilang na number or hindi siya totally kayang bilangin talaga. Kasi masyadong maraming series ng numbers at yung nasa loob ng mga matataas pa na numbers. So kaya sasalpak natin yung limit natin. Kung kung c natin or kung 1 over 10 yan, since yung x natin is nag-approach muna ng, let's say, infinity. Ayan. 0.1 yan. Paano naman kung 100? 0.01. Paano kung 1 over 1,000? 0.001. Paano naman kung 10,000? 1 over 10,000. 0.000. 1, 2, 3, 4. Tama. 0.001 tapos 1 over 100,000. Okay. Sorry, hindi ko nababa. 0. Ayan. 0.00001 and finally 1 over 1 million is 0.00001. Okay. So ano yung napapansin ano yung napapansin nating pattern? Kung mapapansin nyo, kapag mataas yung number natin na nasa denominator, naging 0.1 siya. Okay. Which is 0.1. 1 over 100, 0.01. 1 over 1,000, 0.001. 1 over 10,000 is 0.0001. 1 over 100,000 is 0.00001. Okay. So, 1 ay 0.00001. Ano mapapansin natin? So, yung limit natin, habang pataas ng pataas yung value na binibigay natin para sa x natin, or yung in-approachan ng x natin, pababa ng pababa yung binibigay niyang value sa atin na magi-equate din eventually sa 0. Kaya sinasabi sa limit na the limit as x approaches to infinity ng c over x is equals to 0. Kasi kahit mataas yung i-input mo, kung nasa denominator siya, mag-0 din yan eventually. So, ayun lang yung parang key concept or key principle sa limits approaching infinity. So, head na tayo sa isa example. Okay. Okay, so mag-umpisa tayo sa basic na example muna for
limit as x approaches to infinity. So kung mapapansin nyo, ano siya, meron na tayong value ng x, meron na tayong x and binomial na nandito sa baba. So paano yung gagawin natin yan? Sa mga ganitong cases kasi, papansinin natin or i-consider natin yung high degree. Highest degree. Nang nakikita natin dito. Okay. So, sa ano kasi na to, sa problem kasi na to, ang degree, ang pinakamataas lang na degree is 1. Which is, nandito yun sa x raised to 1 and x raised to 1. Hindi na sinusulat. So, bale, pag napansin natin, o pag nahanap na natin yung highest degree, which is 1, i-divide na natin yung degree na yon sa lahat ng nakikita natin na expression dito sa binigay na problem. So, limit as x approaches to infinity ng x over x. Since, since ang pinakamataas na degree lang dyan is 1 or x. So, x lang yan. Over limit as x approaches to infinity ng x over x ulit. Kasi, ayun nga yung pinakamataas sa taas at saka sa baba. So, plus limit as x approaches to infinity ng 2 over x. Ayan. So, ang ginawa ko kasi dito, in-split ko muna yung limit since ganito siya, 'di ba? And pwede rin naman to na i-split mo kasi same thing lang naman 'yun. Okay, so kung mapapansin nyo, etong x at saka x sa taas at saka sa baba, magiging 1 na lang. Ito, 1 pa rin. Pero ito, 0. Bakit? Kung mapapansin nyo, meron tayong 2 and x. Nung nag-approach yung x natin, sa 0, okay, I mean infinity pala, mali. Infinity, 2 over 10, 0.2. 2 over 100, 0.02. 2 over 1,000, 0.002. So, bale, nag-base tayo dito sa mismong ano na to. Nag-base tayo dito sa second case natin. Okay. So, ang sagot natin dyan is, ang magiging final limit natin dyan, limit as x approaches to infinity ng 1 over 1, 1 na lang. Okay, 1 plus 0 pala is equals to 1. So, head tayo sa iba pang examples. Okay, so another example is paano naman pag ganito. Okay, so the limit as x approaches to infinity ng x plus 2 times 2x plus 1 over x squared plus 6x plus 9. Okay. So kung mapapansin nyo, naka-approach na naman siya sa infinity. So ang bali ang gagawin natin dyan, wait lang. Kung mapapansin nyo, pwede natin tong i-foil method. Kasi, ano siya, diba? Dalawang binomial siya eh. So, i-foil muna natin tong nasa taas. X plus 2 and 2x plus 1. So, foil for first, x times 2x. 2x squared. Tama. So, outer, x times 1 will still give us x. Okay. So, inner, 2 times 2x is equals to 4x. And 2 times 1, for last, is 2 times 1 or 2 na lang. So, bale, eto, ayan, ito at saka ito. Ayan, para kahit pa paano maging malinaw sa atin. So, i-reconstruct na natin yung limit. Limit as x approaches to infinity ng 2x squared. Okay. Plus x plus 4x plus 2 over x squared plus 6x minus 9. So, bale, kung mapapansin nyo, same term tong nasa taas, yung may x at saka 4x. So,
to reconstruct that or para maayos na natin, so e equals to infinity ng 2x squared plus 5x plus 2 over x squared plus 6x minus 9. Okay, ganyan. Di ba? Ano yung napapansin nating pinakamataas na number ng exponent dyan? Or degree? Etong x squared. Meron din bang x squared sa baba? Meron din. So, ang highest degree natin dito, highest degree is x squared or 2. So, i-divide natin yung yung buong expression natin sa x squared. So, gawin na natin. So, limit as x approaches to infinity ng 2x squared over x squared plus 5x over x squared plus 2 over x squared over limit as x approaches to infinity ng x squared over x squared, since meron din tayong x squared sa baba, plus 6x over x squared minus 9 over x squared. Alam naman na natin na galing yan dito 2 over x na naka-square, and since yung x natin is approaching to infinity, magiging 0 na lang yan. Same din nasa baba. Okay. So, bale, magka-cancel tayo ng isang x dito sa part na to. Kasi, naka-divide sila by 2 or x squared. So, limit as x approaches to infinity ng 2x squared over x squared plus 5 over x. Pipira-pirasuhin natin yung pag-evaluate. So, x squared over x squared plus 6 over x. Ito, 0 ulit. Ito, 0 din ulit. And, kung mapapansin nyo, ayan, magdi-divide yan, magka-cancel yan. And, ayun din sa baba. So, ang limit natin as x approaches to infinity is 2 over 1 or 2 na lang. Isip pa tayo ng isa pang example. Hanap pa tayo ng isa pang example. Okay, so another example ulit na limit as x approaches to infinity ng 2x plus 5 times 3x minus 1 over x cubed plus 6x minus 81. Okay, so kagaya kanina, i-foil ulit natin siya, okay? Para makita natin kung ano ba yung magiging form yan. So, foil method. Ayan. So, 2x plus 5 and 3x minus 1. (2x times 1). So, yung first, okay, first, 2x times negative 1 will give us negative, 3x pala to. Plus 3x, positive 3x will give us 6x. So, outer, 2x times negative 1 will give us negative 2x. 5 times 3x will give us 15x. And 5 times 1 for the last term, 5 times negative 1 will give us negative 5. So, pag ni-reconstruct natin yan, so 6x plus minus 2x plus 15x minus 5. Same term. So, ito na yung fixed term niyan. X squared pala, may x squared pala yan. Pasensya na, nakalimutan ko ang lagyan. So, kung i-establish na natin yung limit as x approaches to infinity ng 6x squared plus 13x minus 5 over x cubed plus 6x minus 81. Okay. So, kung mapapansin natin, 6x squared, yung mataas sa taas, or yung mataas na degree dito sa taas. Okay. Kung papansin nyo, ayan. Pero, dito sa baba,
x cube lang or x cube na yung pinakamataas sa sa baba. So bali kung ganyan yung scenario, ganyan yung case, kung ano yung highest degree, mapanasa taas man yan or kung nasa numerator man yan o denominator, yun na yung magiging yun na yung magiging denominator ng buong expression na to kung i-divide natin siya based dun sa kung ano yung mataas na degree. So let's say ano na yan, limit as x approaches to infinity ng 6x squared over x cubed kasi yun yung mataas plus 13x over x cubed minus 5 over x cubed over limit as x approaches to infinity ng x cubed over x cubed plus 6x over x cubed minus 81 over x cubed. Eto, magka-cancel din to. Mawawalan ka ng isang 0, ng isang x dyan, kaya x squared na lang, 0 pa rin yan. Okay? Dito, 0 pa rin yan. Kasi kahit mawalan ka ng x dito, na isa, kung ang magiging sagot lang nito is 6 or 0.110, 0.6, 6 over 100, 0.06, nag-approach pa rin siya sa 0, kaya magiging 0 din to agad. And ito, magiging 1 na lang. Pero, kung papansin natin, ito nasa taas, 6x squared over x cubed siya. So, bale ang mangyayari niyan, mawawalan ka ng isang x dito sa mawawalan ka ng isang x dito sa denominator mo, pero ubos yung x mo dito sa baba. So, paano i-construct yan? Kabahaw din. Ganto. So, limit, lagyan ko muna boundary. Okay, so limit as x approaches to infinity ng 6x squared over x cubed over 1. Since yun yung finalized 1 plus 0, 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 din pala. So, kapag nawalan ka ng dalawang x dito sa taas, pati dito sa baba, since x cube naman to, ang mangyayari niyan, 6 over x na lang. Okay? Which means, bibigyan din tayo ng value na 0. Okay? So, ang final limit natin sa problem na to, limit as x approaches to infinity ng tawag nito, 0 over 1, 0 plus 0 plus 0 over 1 plus 0 plus 0, 0 over 1 or 0 na lang. Ganun lang. So, head pa tayo sa another example para kahit pa paano mapakita ko yung side na hindi lang siya basta sa denominator lang nag-occur, pero sa sa numerator din. Okay, sige, head tayo sa isa pang example. Okay. So, head tayo sa isang example for limits approaching infinity. Okay. Okay. So, let's evaluate the limit as x approaches to infinity ng 5x cubed plus 6x squared minus 2x plus 1 over 2x plus 9, quantity 2x plus 9 and quantity ng 6x plus 6. So, parang same lang din siya pero magkaiba ng scenario. Okay. Yung x cube natin or yung highest degree natin, yung high dig natin is x cube or 3, which is nandito sa numerator natin. So, kagaya ng sabi ko, kung ano yung pinakamataas na number ng degree dito sa buong expression na to, yun yung gagamitin natin para pang divide. Pero alamin muna natin kung ilan to. Okay? Kung ilan yung ma-form nito, magiging x cube ba? X squared? Check natin. So foil muna tayo. I-foil muna natin. Okay? 2x plus 9 and 6x plus 6. Okay. So first, ito.
Iyan ko na ng arrow. Okay. Ayan. 2x times 6x is equals to 12x squared. Okay. Outer natin is ito. Ayan. So, 2x times 6. So, outer. 2x times 6 will be equal to 12x. Okay, 12x lang, hindi x squared ha. So, yung inner natin, which is ito, 9 times 6. Okay. Okay, so 54x. Okay. Tapos ito, yung last natin, which is yung 9 times 6. 9 times 6 is equals to 54. Okay, so nakasunod pa ba? So, bale, i-assemble na natin to. 12x squared plus 12x that's 54x plus 54. Okay. Combine like terms. So, bale 12x squared plus 12 plus 54 66. So, 66x plus 54. Okay. So, bale i-ano natin? Apply na natin tong limit. So, limit as x approaches to infinity ng 5x cubed plus 6x squared minus 2x plus 1 over 12x squared plus 66x plus 54. Okay. So, unfortunately, x squared lang yung yung na-provide natin na highest degree dito sa denominator. So, high dig natin dito for denominator is x squared or 2. Dito naman sa taas, high dig natin is equal sa x cube or 3 lang. So, kung ano yung pinakamataas dito sa dalawa, yun yung gagamitin natin for dividing. So, ang napansin ko, itong x cube yung pinakamataas. So, i-divide natin siya sa lahat ng expression na nandito sa problem or nandito sa equation. So, limit as x approaches to infinity ng 5x cube over x cube, okay, plus 6x squared over x cube minus 2x over x cube plus 1 over x cube, okay, over limit as x approaches to infinity ng 12x squared over x cube plus 66x over x cube, okay, plus 54 over x cube. So, kung mapapansin nyo, yung mga may constant or yung mismong constant like 1 and 54, magiging 0 agad yan. Well, dito naman sa mga may x, mawawalan siya ng isa, magiging 0 pa rin yan. Mawawalan siya ng dalawa, kasi kaya lang to, 6 over x, 0 pa rin yan. Okay? Pero ito, since same sila ng numerator and denominator na may x cube, magka-cancel lang yan. Okay? So, mawawalan siya ng isang x, dalawang x. So, lang to, 12 over x to. Okay? Mawawalan siya ng isa sa denominator, kaya 66 over x squared na lang yan. Plus 0 kasi nga 0 na to, 0 tong buo. So kung i-evaluate natin ng maayos yan, limit as x approaches to infinity ng 5 plus 0 plus minus 0 plus 0 over kagaya na kaya siya naging 0 kasi dahil sa mga conditions na pinagagawa natin dito or ginagawa natin. So 12 over x plus 66 over x squared. Ayun na lang. Kasi, plus 0 lang naman yung dulo or 0 lang naman na yung dulo. So, 0. Ito rin is 0. Okay?
So, limit as x approaches to infinity ng 5 over 0 plus 0 plus 0 or 5 over 0 which give us infinity or no limit. Ayan, no limit.